Sige lang. Huh. Hindi ko nga ito as do not disturb. Yay! Sana ay successful. Blessed Sunday. Tama ba? Nag-live na ba ako? Ayan! Yay! Hello po. Ay, Ayan. naka-show pala yung ano mo. Eh, pwede bang i-stop share mo muna? Stop share ko muna. Wait lang. Yan. Hello! Good afternoon, blessed Sunday. While we're waiting for our audience, hello po. Sana po ay medyo humupa na at umukay-okay na kayo. Wherever you're joining us. Live na po tayo. Hello. Hi. You can comment your questions or your locations where you're joining us from or kung kamusta kayo dyan. Sa area mo ba, ma'am? Kamusta? Dito, wala nang ulan, finally. Yan. After ilang days. Ayan, tumigil naman na. Better weather. Yan, pero hopefully Hindi rin nagbaha magtuloy-tuloy. sa'yo. Sa amin kasi, parang yung baha kasi namin, doon lang sa mga areas, medyo pamundok kasi to. So, elevated na siya. So, pag bumaha kami, Mhm. baka lubog na yung Maynila. Diba? So, lubog na siya. Pero yun, ay passing through lang. May baha, pero passing through. No, wala siya agad. It Okay. should stay. So, good for us Okay. naman. Sana Ang ma-share ko medyo siya. worried kami is the landslide. Kasi since medyo Mm. uphill nga, yun yung problem talaga namin. Madalas Totoo, no? mag-landslide. Yung possibility. Yan, mag-share tayo sa mga groups. Yan nga, may message siya. Kasi isang photo. Good afternoon po sa mga nagjo-join. Hello, hello. You're free to type in your questions para sa guest speaker natin, our Filipino RSLP and Certified Autism Specialist. Kung may mga katanungan po kayo. Sana ma-share yung mga sinishare ko. Ito ka, share natin. Okay. Share sa Share natin mga sa page group. ng clinic. Ayan. May nag-comment pa. Check natin. Ayan. Hi, Teacher Mary Okay. Jane. Hi, Mami Christina. Hello po sa inyo. Kamusta po sa mga lugar niyo dyan? Blessed Sunday afternoon. Thank you for joining us and hopefully mas kumalma na yung weather natin ng makarecover na. Hi, Mami Jinky. Thank you always sa support mo. Thank you sa support, sa pag-share ng mga post. Hello, good afternoon. Hoping na safe and okay ka naman dyan. Share, share, share sa groups. Naghang yata sa phone. Isa pa. Yun. Welcome po sa mga nagjo-join pa lang. Hello po. Sobrang nakakatuwa tong month na to. Ang daming mga nag-share ng mga free webinars, free FB Live. So kahapon, Oo, dami na. yung sa Natuwa. DevPed, yes, sa DevPed. Sobrang informative din nun. Tapos si Teacher Mieldy ng Oo, nag-live din ThriveM.MD, yun. yes, nag-live siya kahapon. So nakakatuwa yung mas marami ng gumagawa ng content to reach out and to share to our fellow Filipino members. Yes, fellow Filipino members. Dami Tawagan yun. natin ngayon. Oo, bago yun. Ay, nako. Sana yung mga bagets natin na isang linggong natenga sa bahay, makarecover pagbalik nila this week Kaya sa nga, alam mo, school. kinakabahan na kami. Kabado bento talaga kami. Although, nag-resume naman na kami ng intervention last Friday.
Saka nung Right. Saturday kasi may pasok naman kami. Pero ina-expect talaga namin na mauwiwin lang sila next week. 'Di ba, no? This, Oo, this eh. Monday, di ba? Tapos di ba, Totoo. since may sped class pa nga kami, sabi namin, mag-ready na kami. Pero Nakainis sila alam ng madami, yung mga teachers. Oo, pero alam mo, ma'am, 'pag ito nga yung iniisip ko din kasi like halimbawa, 'di ba marami din nagsisisihan sa kung sino ba talaga yung may right na mag-declare and Mm. blah 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 or kung late magde-declare, 'di ba? Kasi parang Mm. lagi namang at Totoo, the totoo. end sinasabi nila na parents naman will always have the right to Yes. decide for the kids, 'di ba? Kung sa tingin yung Mm. hindi, 'di ba? Dahil masungit yung weather, kung tuloy pa rin 'yan, parang ano naman 'yon, iintindihin naman nung mga teachers kung hindi Yes, mo totoo naman papasukin kasi yun. mahirap yung papunta, 'di ba? Kasi may mga ganun, may mga parents na nagreklamo na hindi na sila gumagawa ng decision for themselves. Tapos ini-expect nila na parang, oh, dapat mag-announce na kayo, mag-decide na kayo. Ako kasi, ma'am, actually bago pa Oh, mag-announce nung no. Monday, nag-decide na Oo. ako. Sabi ko, hindi ko pa papasukin kasi nakita ko na nung gabi pa lang Oo, na di ba? Sunday, bad weather Mm. na. Oo, medyo sakitin at saka may allergies yung kids ko. So, True. 'di ba? Ba't ko pa sila i-expose? So talagang ako na ang naunang nag-announce. Tapos sabi ko buti na Oo. lang kasi sumunod. Yun pa yung nakakaawa din talaga pag late yung suspension. Suspension. Nasa 'Di ba? bahay, sila nasa school na. Totoo, napalabas mo na sila, nandun na yung chances na nabasa sila and Oo, all. na Tapos nagkasakit ang sila. hirap, correct, ang hirap nung commute nila kasi umuulan or di mo alam Oo. kung 'di ba lalakas. So, yung ganong hassle talaga yung iniiwasan ko. Kaya nagde-decide din ako for myself at sa dalawang anak ko pag Mm. dating sa mga ganyang bagay. Hindi, kumbaga ako na yung nagsiself decision sa mga ganyan. Kasi mas ayoko silang i-expose. Kawawa talaga. Tapos makikita mo ang daming estudyante noon dahil sa Quezon City at Manila, Pa? late sila. Late silang nag-announce. Parang True. yung panghapon, 'di ba? So, makikita mo ang daming umuuwi ng umuulan o 'di ba or nabasa na, ganyan mga walang payong. Yun, nakakaloka yung mga ganong Mm. ganap. Yan namin, So, ang ginagawa namin, ma'am, so syempre, di ba, we have our sped programs, our classes. Lagi kaming ano na kapag yellow warning, we're open. Kasi minsan kasi naman hindi mo naman talaga hindi naman reliable din sa pag-asa, 'di ba? trulala. So, parang pag yellow warning kasi it's manageable na makakapunta ka if you can commute safely. So, parang Mhm. what we tell their parents, if yellow warning lang naman po siya and you can travel safely without compromising po yung health ng mga bata, you can attend the center. The center will be open. Pero kapag naka-orange warning na kami, definitely it's closed. So, no need to ask us, hindi nyo na po kailangan maghintay ng cancellation. Huwag na po kayo pumunta kasi it's for your safety na rin ng mga bata. Tapos, we provide opportunities na lang na makapag-makeup session sila if Correct. available. Totoo. Diba? Eh, kasi Alam mo, ikaw naman yeah, mag-decide. totoo. Ako ang wish ko lang, sana mas maraming clinics din yung very considerate when it comes to situations like this. Kasi yun nga yung isa Totoo. pang reklamo din ng mga parents natin, 'di ba? Na parang dahil nga kanya-kanyang clinic policy, therapy center policy, Mm-mm. yung iba din medyo strict na wala sa hulog. Parang kulang din tayo ng empathy or 'di ba? Totoo, Empathy and kulang totoo. din tayo ng pangunawa. Paano nga naman kung bahain yung lugar nila, 'di O, ba? diba? Tapos oo, dahil sa biglang buhos, biglang bumaha sa dadaanan nila, 'di ba? Syempre late Mm. notice na sila talaga sila magsasabi kasi Oo, hindi naman oo. nila intention na Hindi sila mag-absent. aware. Pero Mm-mm. yeah, pero inabot. So, yun din yung medyo ang hirap talaga. So, ako talaga ang wini-wish ko dun sa mga parents natin, nalilinaw nila yung mga ganyang rules and Totoo. policies nung clinic bago sila mag-ano. Kasi yung iba, medyo sa super strict nila, ayun nga, na nagugulat na lang yung parents na na-charge sila ng no-show fee or 'di ba late notice Mm. cancellation ganyan. Pero May dapat mga talaga ganun. mas dapat mas lawakan natin yung pangunawa natin kasi hindi naman lahat pare-pareho ng pinanggagalingan. Tsaka yun nga parang Mm. siguro din with time sa practice natin teach, parang naisip ko mas nakikita mo na yung mas nagkakaroon ka ng um, openness to the side of the parents talaga. Na parang dati niisip mo Mm. professional ka, kailangan mong kumita, kailangan mong magtrabaho. Pero as time passes Totoo. by, makikita mo talaga na, hello, mga tao lang din tong mga to. Dito mga superhero, Mm. 'di ba? Oo, they need most of our understanding, 'di ba? Yung mga ganong bagay. Lalo na, ako sinasabi ko nga, lalo na kung very good attendance naman. Kumbaga maayos na kausap ang magulang, hindi Tapos pala bigla naman absent. umabsent. 'Di ba? Oo, yung hangga't maaari ayaw nilang umabsent or kung mag-a-absent kasi may karamdaman talaga yung bata or ano, 'di ba? So parang Mm. consideration, hindi ko naman nilalahat kasi may mga parents din na may ibang family din or parents din na inconsistent din naman. Nagigets ko din naman yan, Totoo. sayang yung slot. Pero parang ang point ko, kung kilala mo din yung
pasyente mo at client mo na very good naman ang attendance, maayos kausap yung parents, 'di ba? So, konting consideration kapag sila yung nagsasabi kasi ang hirap din talaga. Ayun. Okay. So, in fairness, meron na tayong 30 live audience. Salamat po sa mga Wow, nag-join. congratulations. Yeah. Hi, Mami Share Zin. natin yan. Yes. Hello po sa mga Mami Jenny. Hello daw, Teacher Marge. Rose Rivera. Yan. Shoutout natin kayo. Ron Barons. Mami Sally Ann. Watching from Isabela. Thank you po sa pag-join nyo po sa amin. Ayun. Actually, parang nagloloko pa yung internet ko sa phone. Nagahang minsan. Umuulan pa kasi, tsaka malakas pa ang hangin. Totoo, yung ano talaga, internet ano din ay affected by it. Ayan. True. So, salamat po sa mga ay wait, i-share ko muna pala yung usual na fina-flash ko bago ko ilipat sa iyo ang ano, kapangyarihan. True. At saka lag talaga yung internet, ano? Wala pa kasama si PLDT ngayon. So, 'Di ba? Yung nanonood ako ng live sa Facebook ko lag. tingnan natin eh. Eh, wait lang. Tamo naghang pa yata yung So, sa nakita Facebook na. live ko, nag-hello ka pa lang. 'Di ba? Feeling ko mga ano, nag-start tayo ng 5 sa Facebook live, mga 5:30. Nag-aantay pa tayo na umayos siya. Ayan, wait lang. Hi, Mami So, Charm! Miss ko na si ano, magkapatid. Ano yung mga parents ko dito, di ba nakikinood? yay! Hello, salamat po sa pag-support niyo po kay Teacher Marge. Yan mag-ano muna ako. Magma-market muna ng self. Please follow po yung mga social media True. accounts for Facebook, Instagram, and YouTube. Sa YouTube, matik talaga lahat ng mga live ko na ay nilalagay ko na agad doon para pwedeng balikan or kung meron silang topic of True. interest, yan, pwedeng-pwede po nyong ma-access doon. Ayan, for today, ang ating yes, pinakapipitagang guest. Thank you talaga, Teacher Marge, for saying yes. Walang kahirap-hirap kausap si Teacher Marge, actually. Oo Para, agad. Tanong ko lang kailan. yes, yes. Parang Kalad Karen version, pero online. Online. Ayan, ang ating official social media accounts. And yun, yung mga segments po that I have dito po sa page natin and sa content are, ito po, a team where I would invite different professionals naman to discuss with us or share sa followers and audience po natin yung mga expertise nila or mga tips nila to help our neurodivergent learners and families. Yan. Tapos ito nga, RSL Peeps Collab where I invite Filipino RSLPs naman for their preferred topics and yun nga, mga tips din. Tapos Awesome Minds, yun. Last week si Mami Zil ng ano, Awesome Ella's Journey. Yan, nandyan siya ngayon nakikijoin siya sa atin where we meet and get to know awesome journeys of families and kids. True. Tapos, yan, ba't naghang ako? Na-eyeglass na pala kasi yun. O, yun, ganun lang kabilis yung plugging natin. Ayan. So, ngayon po, introduce ko muna. Hi, Teacher MK. Thank you for joining us. Sabi ni Mami Charm, binata na po si Brandon, ma'am. Ang cute. Alam mo Hi, na, ang tanda teacher. ko na. Sabi ni, Bibinataan niyo muna ano, natin sa students. sabi ni Mami Trixie, hi, Teacher Marge. Oh, grabing support nila sa'yo. Nakakatuwa. Busy, sana all. Oh, Thank you, mommies. Yan. ayan, babasahin ko na po. Introduce na po natin ang ating guest for this blessed Sunday after. Ang last Sunday natin for July. Ma'am, siyang bilis last Sunday na. Oh, ito was na lang, Berna. Yun nga, August, isang buwan na lang. August na lang, tapos eto na, magka-countdown na tayo. September na, grabe. Parang hinihila. So, ang atin pong True. speaker, si Teacher Marge, or Marjeline Batugal, ang kanyang full name, is an international certified autism specialist from International Board of Credentialing and Continuing Education, IBCCES. She's also a registered speech and language pathologist from the University of the Philippines, and she also has a professional teaching certificate from the University of the Philippines Open University or UPOU. Yan, ang dami rin po, if you check that out, ang dami pong mga free na ano training dyan. Kung masipag lang kayo at kung kaya nyo lang mag-organize ng schedule nyo, marami po kayong
makikita dyan. Tapos she also finished caring for children with special needs from the UPOU same. She's a public speaking voice coach for Toastmaster Sydney, Australia. Ang cute. A remote SLP for Integrated School Cambodia. So, may baon na kwento sa atin si Mamsh kasi galing siya doon recently. Tama ba? Yun ba yung pinuntahan mo? Or Jakarta ba? Jakarta yung huli. Jakarta, okay. She's also an international private SLP practitioner for Europe, USA, Middle East, Thailand, and Australia. And a seminar speaker for DepEd Inset trainings. Same for University of Rizal System. Yan. SHED National Scholarship Awardee from Caloocan City Science High School Scholar and Alumna. Ang bongga ng Caloocan City Yes. Science High School. Nag-present sila ng Lara. Ang ganda Oo, nun. yes. Yung Yung app na AAC nila. yun. Yes, sa last Galing, convention no? po, ang galing. High school lang yun, di Oo. ba? Sobrang nakaka-inspire. And a UP Clinical Training Supervisor. So I Saan welcome naman now. TikTok galing Kaloka Science True. Welcome now, Teacher Marge. Oh, you can share na. Yung screen ko, yan. Share na tayo. Ayan. Okay na ba ang screen ko? Ayun. Ready na siya. I-maximize mo lang. Yan. Tama. Yan. Okay. Oy, ang dami na nating viewers. Thank you so much. First of all, Yes. sobrang thank you po sa mga nag-spend time to share this afternoon with me and Miss Joy. Actually, sobrang thankful din ako kay Miss Joy for giving me this platform kasi this is the 10th year anniversary ng clinic namin. So, Yay! di ba? Congratulations. Congratulations! Yeah, Happy so 10 this is a good, years. happy 10 years. So this is a good way to give back talaga for the community. Ayan. So for today's topic, ito yung gusto kong i-share kasi I think this is one of the things that my center has successfully done over the years. And para siyang isang process na paulit-ulit namin yung minamaster. Tapos parang ngayon, sobrang okay na. Ang dami naming napadalang bata to mainstream education. Yun. So that's why today, I'd like to talk about how we transition from intervention to regular education. So as I've said, guidelines and preparations for successful transitioning papunta sa regular classes. Diba? Ayan. So again, this is a collaborative effort with Miss Choi from my center and sana ma-revive ko na siya. Yung dati ko, YT and FB, the Talk Club PH. Ayusin ko na siya soon. Yes. So I've na-discuss na ni Miss Joy, so let's get past through this. So nabasa na niya kanina. Ayan. So, ang $1,000,000 question lagi, teacher, makakapag-school po ba ang anak ko? Diba? So when you come to us for assessment, isa talaga to sa mga laging worries ng parents. Diba? Siyempre, ikaw as a magulang, kahit naman sped yung anak mo or alam mo naman na may disability siya or diagnose siya, ang future plan mo is sana talaga makapag-regular school din sila katulad ng ibang bata. So for this question, there's no straight answer na yes or no. But there are phases that you can go through para ma-prepare mo yung anak mo for regular education. Unfortunately, hindi talaga lahat ng bata nakakapunta sa regular schools. But in our center, most of our kids, around 60 to 70% ng mga nagiging estudyante namin, nakakapunta sila sa regular schools through constant intervention na minsan nagtitake talaga siya ng years kasi marami siyang phases na pinagdadaanan. But with proper preparation, with proper guidance, nakakapunta and may chance talaga sila na makapunta doon. So ano yung mga phases na yun? So once the child comes to us na diagnosed, syempre ang unang tanong, madi-discharge kaya, gagraduate kaya. So maraming phases na pagdadaanan dyan. So first, you have to undergo with your individual session. So ito yung mga one-on-one na ST, one-on-one OT, PT, ABAS, PED. So yan yun. So dito namin tinatarget yung mga individual goals na kailangan nila. And then, after they have reached a certain level of functionality na meron na silang awareness, meron na silang regard sa ibang bata, we move them
to a small group intervention kung saan nagkakaroon sila ng classmates. Diba? So dito nag-start na kami mag-target ng social skills, nagkakaroon na kami ng interaction with other children. So doon nangyayari sa small group. And then, after that, we transition to formal education na. So, inclusive education, ang closest nito sa Pilipinas is a SPED class. Okay, wherein the education system is fitted doon sa needs ng bata. So, pinapasok na namin sila into formal schooling through inclusive education. Then, once na okay na sila, na kaya na nila mag-participate inside the classroom, that's when we guide them to mainstream regular education. Ayan, wherein yung student na ang finifit mo for the regular classes. Okay, so we'll discuss more of that later. And hindi ito natatapos yon. Kahit naka-regular school na yung anak mo, definitely, you will still have support for academics and social skills. Yan. So let's go through them one by one. Ayan. So for individual sessions, it always starts with assessment. Kailangan kasi naming malaman mga therapists, ano ba yung kita-target namin? Ano ba yung concerns ng bata? So, ito very common question to ng mga parents. Teacher, nag-assess na kami sa doctor eh. Bakit po may assessment pa sa therapist? So, the doctor will tell you which areas of development yung may problema. The teacher's assessment, the therapist assessment, will identify ano yung problema dun sa area na yun. Diba? So for us, the STs, we will identify ano yung language problems niya, ano yung speech problems niya, ano yung feeding problems niya, kung meron ba. For the OTs naman, ano yung problems sa cognitive, sa fine motor, etc. So, yun yung purpose ng assessment, for us to know ano yung ita-target namin. Then usually, if your child needs individual sessions, we will provide the one-on-one. Yan. So, madalas, one teacher, one student. Pero depende kasi sa need ng bata. Minsan kasi may mga bata na diretso na sila sa dyad or diretso na sila sa group, hindi na sila dumadaan ng one-on-one. Depende pa rin sa level ng bata. Ma'am, gusto ko lang i-highlight yun na laging depende po. Kasi minsan, may Yes. mga parents tayo na sobrang namang strict. Alam mo yun, we acknowledge them and may iba din kasi na sobrang sunod sa sinabi ng DepEd. So ako, So, di ba, I'm for all for parent empowerment, which means kapag mm, nabigyan mo ng right information and confidence yung parent, the parent can decide what she thinks is best also. So pwede siyang mag-agree or mag-disagree sa recommendation ng doctor, ng therapist, base totoo din yan. sa kanyang pag-assess at pagkakakilala at yung kaalaman niya. Ako yun talaga Mm-mm. kasi may mga parents that would come to us and say, hindi kasi ito yung sinabi ng DepEd, eto lang to the dot. Totoo, Hindi diba? talaga, Very by yeah, the book. correct. Hindi talaga pwedeng kahit anong pagbaba, kahit pinapaliwanag mo na kung bakit ganito, hindi, ito yung sinabi ng doktor, dito lang ako. So, mas gusto natin na ma-empower yung parents getting the information from the doctors, from the Yes, teachers, that's from the true. SNED coordinators, from the therapist, para sila, may say din sila kapag, di ba, nakuha nila yung all information. Hindi yung sunod lang sa lahat ng sinabi ng SPED or sa lahat ng sinabi ng therapist or hindi one-sided. Yun yung gusto natin na type of inclusion and yung decision making ng mga parents natin, yung empowered sila kasi enough yung information nila. Hindi yung isang tao lang, naku, nakikita ko sa mga group yan, may nagsabi na pinapa-pull out sa school kasi sabi ni DepEd, dito daw siya. Ah, Yun, nakakasad yung gano'n, na parang yung parents sobrang disheartened sila, na parang, ha, sabi ng DepEd, na parang ang taas ng pagtingin nila dun sa DepEd, pero ito pinapa-pull out sila. So medyo alam mo na may conflict of interest. So pag ganun, ang ano mo talaga is sana yung parent, they have that enough information and empowered sila to know na hindi ko susundin yan dahil lang DepEd at pinupull out niya yung anak ko ng bigla-bigla dito, di ba? Nang walang base. I mean, hindi walang basis. Nang siguro may basis siya kung ano nakita niya, pero kulang yung mm. information. So yun, sorry nakat kita doon, ma'am. Sige lang. I would, actually, sobrang laking issue sa amin din yan, ma'am siya. Kasi, you have to understand that the DepEd sees your child once every 6 months, once every year. Ang Or therapist 2 years. nakikita, anak, di ba, once every 2 years. Ang therapist nakikita ang anak mo every week. Tapos minsan darating ka sa assessment ng doctor mo, hindi magsasalita yung bata, hindi Mm. magpa-participate kasi late si doc ng 3 hours. Diba? So Mm. yung mga True. ganon. So how can you True. expect a child to participate, to perform? Tapos minsan,
ang assessment period nila is 30 minutes lang. Diba? So, paano mo siya makikita yung full complexity ng skills ng isang bata, yung full functionality niya? How could you see it inside that short span of time? Diba? So, kaya minsan, totoo, ang daming nagiging bias or nagiging incomplete yung assessment. Tapos, syempre, yung mga, totoo ka naman dyan, kasi yung the doctors will only base their assessment sa performance ng bata nung dumating sa kanila. Diba? So, kaya minsan biglang ipapa-pull out sa school, biglang ipapabalik sa one-on-one, biglang naka-regular school na ipapababa pa ng SPED, kasi hindi naman nila nakita yung full functionality. So, that's correct. Dapat talaga, yung mga parents, hindi lang tayo basta sunod ng sunod sa kung anong naririnig. You have to analyze the situation. You have to understand talaga anong lang nangyayari sa anak mo. Lahat yun. Dapat mong Totoo. intindihin. I-consider mo lahat hindi lang isang boses ng isang Totoo. tao yung pakikinggan mo. Anong sinasabi nung kung nasa SPED siya, anong sinasabi nung regular teacher niya, nung therapist niya, nung OT niya, 'di ba? Yung mga ganong bagay kasama dun sa hindi lang dahil sinabi nung DevPed after seeing yun nga for that time lang tapos hindi pa naging okay, 'di ba? Mag-aano ka na. So yun talaga tayo, lagi tayong for parent empowerment. Yun yung gusto natin na hindi lang isa, yung mga kasama natin sa community, we recognize parents and groups and professionals na yun din yung aim nila, yung hindi yung sariling interest ang pino-forward, kundi 'di ba may interest talaga dun sa bata na pinag-uusapan natin, dun sa individual case ng bata. Hindi lang yung makakita sila or mapa-enroll sa clinic, hindi ganon yung habol. Okay, ma'am, go. Ayan, let's continue. Ang dami ng side comments, no? Nasa first slide pa lang tayo. So, during the individual sessions, ito na namin tina-target yung individual goals. So, definitely kaya kayo pupunta sa therapist kasi meron kayong mga gustong ma-improve sa anak ninyo individually. So, dito yon. So, most of the time, comprehension, compliance, seeking focus, during the individual sessions, nangyayari yung mga ganyan bagay. And then, we aim for holistic development. Ako talaga, pet peeve ko talaga yung lagi ko narinig, OT muna before ST. Saan ba talaga nanggaling yun? Hindi ko talaga alam. Kasi, in my experience, I know naman na hindi lahat ay willing makipaglaro sa bata. Aminin na natin yan. And if you have a toddler, you have a small kid, you have to be very playful. Diba? Ako, yan, isa pa sa pet peeve ko, yung mga naririnig ko na kailangan daw at 3 years old, nakakaupo for 10 to 15 minutes. Paano? Diba? So, expect a toddler na umupo ng 10 to 15 minutes. Ako nga, hindi nakakaupo na ganun katagal eh. Diba? Ang tanda ka na. So, yun. So, we want as much as possible na during the individual sessions, maging holistic yung approach. So, if your dev better, if your doctor tells you to do iba't ibang intervention, this is the purpose of it. Kasi kailangan lahat ng areas of development na nata-target. Hindi po siya, pipili ka lang, ay today mag-OT ako, bukas yung ST. Yun, walang ganon. So parang OT muna, ST muna. We want as much as possible, as early as possible, lahat ng areas of development na need ma-improve na. Tsaka, it's very common na kaya naman nag-misbehave ang isang bata kasi hindi siya makapag-communicate. Diba? So if you take out the ST from the early intervention at yung OT lang iniwan mo, may hirapan si OT kasi behavior lang yung matatarget niya. Unlike kung sabay sila, may improve mo yung communication skills ng bata. Magkakaroon ng way si OT to talk better or to communicate better dun sa bata. Diba? So kaya mas okay na pag binigyan ka ng recommendation at iba-iba yung binibigay sa yung services, it's because we want to target all the areas of development na nakikita impaired. Yeah. Ayun. And then, we lobby, during the individual sessions, we, parang we lobby or we want early intervention talaga. We promote, we encourage. Yes, we promote, encourage. Tama. Yun. Early intervention. Ako, ma'am, na lately, nanonotice ko, ang dami naming students na 4, 5, 6 years old na nag-start ng intervention, is technically late. Diba? Technically late na yun. Yun. Tapos pag ginanong ko yung magulang, most of the time, maaga daw nila nakita yung red flags. Like at 1 year old, at 1 and a half, at 2, nakita na yung red flags. Pag ginanong ko sila, bakit hindi pa po kayo nagpa-therapy? Or ba't hindi pa po kayo nagpunta sa doctor, ba't hindi pa po kayo nag-ask ng help? Ang laging common ko na naririnig, sa dami ng ginagawa kong assessment,
naghihintay, di ba? Mhm. So parang they discount or they invalidate the mother's instinct na may Mhm. nakita akong mali sa anak ko. Tapos parang ang laging naiisip is, ay, baka ano lang, baka late lang, baka Mhm. mag-improve pa. So, they keep waiting, di ba? So, as a nanay, bilang nanay din naman tayo, Mhm. no discount your mother's instincts. Yun lang, kapag Totoo. as early as possible, kung feeling mo may mali sa anak mo, malamang may mali sa anak mo. Mhm. Di ba? So, wag mo siyang i-discredit, wag mo siyang isantabi, kasi nanay ka. So, Totoo. naramdaman mo siya for a reason, gawan mo na siya ng paraan. Kasi the later na hihintayin mo siya, mas mahirap para sa amin. Mas mahirap din para Totoo. sa bata na mag-improve. Exactly. Oh, and then sa kanila, magkakaroon din siya ng effect. Tsaka yun nga, yung mother's instinct, ano po nature's gift, God's gift sa atin Oo. yung mga nanay. Iba po yan. Wala po talagang, kumbaga, hindi yan mahahanap sa mga tatay. Iba po yung klase ng instinct ng mga tatay. Pero yung mga mother's instinct, ibang level po talaga. So, di ba yun nga, kung isipin mo, kapag infant or one or two, kapag may something different na lang sa kanila sa pagpapatulog natin sa gabi, alam mo yun iba yung kilos Mhm. nila, iba Tama. meron na agad nagsasabi sa'yo na something's off dahil hindi ganito yung usual na kilos namin pag matutulog na kami sa gabi. So parang ganun din yun. Yun yung nagsasabi sa atin dahil sobrang lapit nila sa atin at sobrang lakas ng mother's instinct natin. So wag po natin i-discredit at invalidate yung mga napapansin po natin. Kasi yun nga, may pinanggagalingan po yung mga yun. Ayun ma'am, Tama. sige, go. Tsaka madalas talaga, ang mga tatay in denial. Sa totoo lang ha. I mean, real talk tayo Siguro sa mga Oo. out of 100 assessments ko, gano'n, mga 60 yung tatay ang in denial. Ayan. So, Mhm. I think kasi it goes with their ability din to handle emotions Kasi less Mhm. emotional naman sila, di ba, compared sa ating mga nan. Ayun, kaya hindi sila mas open din to that idea. Ayun, so Mhm. madalas kasi yan yung sinasabi, sabi kasi ni daddy ganito sabi kasi ni lolo, lola, ganyan. So yan yung Mhm. mga common talaga na nagiging reason bakit nalilate yung intervention. But please, as soon as possible na may makita kayong concern, if we have parents right now watching na red flags pala yung nakikita nyo, wag na po kayo mag-atubili, di ba? So, dali nyo na Mhm. sila for professional help. Kasi the earlier, the better talaga. Yeah. Totoo po. Yeah. So these are like samples ng mga students ko doing their one-on-one session. So usually, one teacher and one student siya. Ito rin naman, for the centers and other therapists, please be transparent. Kasi ang Mhm. daming, ang daming teachers na one-on-one daw, tapos after 30 minutes may kadayad na. Wala namang problema kung kailangan talaga ng kadayad or ng kagroup, but please be transparent to the parents. Sabihin niyo sa kanila. Ayun, di ba hindi Totoo. pwedeng ang alam nila is one-on-one yung anak nila, tapos malalaman nila, makikita nila na may kadayad or may kagroup. Oo. Or minsan sa iba nalalaman na chika ng ibang Di parents na ba? ganyan, totoo. Yun talaga yung pagiging Mm. transparent. Ethics po talaga yun. So kung may ganun pong nagaganap, ang talagang suggestion ko din, hanap po kayo ng iba. Kahit na alam kong mahirap po. True. Pero kung hindi po kasi, kumbaga hindi tapat doon sa binabayad nyo, di ba? Bakit po kayo Oo. magsisiksikan? Ba't nyo po ipagsisiksikan kung sila po mismo hindi po nila pinapakita yung ethical practice po nila sa inyo, sa pakikisalamuha sa inyo. Kasi dapat Mm-mm, mm-mm. straightforward ka. Sasabi mo, wag yung patago, yung po talaga. Red flag po yung mga patago. Oo. Tsaka yun, if you really have to do diet sessions, then transparent. Bakit? 'Di ba? Kasi kailangan na Explain. po nila ng batang kausap, kailangan nila ng ganito. Like in my center, we have social skills classes kasi every Tuesday and Saturday for our kids na doing mainstreaming. Aware yung mga parents na talagang pag during that time, marami yung mga bata kasi it's a class, 'di ba? So hindi yung hindi mo sinasabi sa magulang. Tsaka yun, medyo ang hirap lang din ngayon kasi hindi mo na alam minsan like they're paying for 1 hour. Tapos minsan magugulat yung parent, ilabas na after 45 minutes. 'Di ba? So, yung mga ganung bagay, you have to explain to them na meron po kasi 5 minutes for note taking, meron po kasi 5 minutes for pack away, 'di ba? So, you have to be transparent. So, tama, kasama sa parent empowerment natin is the proper communication and transparency talaga sa kanila pagdating sa intervention ng mga anak nila. And you have to understand na hindi naman barya or hindi naman pinupulot yung binabayad sa ating mga therapists. So, they have the right to know kung ano talaga yung nangyari inside the intervention. Yun. Or during the intervention. Yeah.
So, after ng individual sessions namin, once na nakapag-develop na yung bata ng certain level of regard, ng awareness, mas okay na siyang mag-participate na feeling namin need na niya na may nakakausap during during the class, that's when we provide the small group. So right now, this is to give peer interaction. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga magulang. The communication with an adult will always be different sa communication with another child. Yun. Ma'am, pareho-pareho tayo ng ganyan na Diba? ganyan din ang line of pagpapaliwanag ko talaga sa friends. Kasi some parents, oo, sorry to cut you, pero yun nga, marami talaga yung, eto pa yung isa friend, yung sasabihin sa atin na, teacher, doon naman po sa class niya, meron naman na po siyang ganyan. Alam mo, sasabihin ko talaga, pero po, speech therapist po ba yung naandoon? Alam po ba niya yung Nakahandle. hinahanap niya? Alam niya po ba yung tinitignan niya? Paano niya isusupport ang communication? Ang hirap dun sa mga ganun. Hindi, basta may exposure na siya dun, tsaka may socialization. Iba po Kaiba yung yun. mata, 'di ba, ng speech therapist kasi yun po yung trained namin Totoo. and specialization. And iba po yung sa SPED or sa regular na exposure niya. Yun talaga yung pinapaliwanag ko kasi yung iba they think na yun nga parang nag-expose naman siya doon, araw-araw pa nga yun, gantong oras pa nga yung ano niya. Pero yun nga, sinong nagfa-facilitate? Sino yung nagti-teach Correct. doon, 'di ba? Oo. Yun yung kaibahan, hindi po yung specialized person na may training for 'di ba, Tama. encouraging conversation and yung socialization yung naandun, yun yung big difference. Sorry Mm. ma'am. Sige lang. Ayun nga. So, I only say this kasi ang daming mga parents, halimbawa during assessment, pupunta sa akin. Ang initial complaint is, ayaw po akong kausapin ng anak ko. Hindi po siya nakikipag-usap sa akin. That's mostly the initial complaint sa atin, di ba? Initial Mhm. symptoms na nakikita nila. Pag kinanong mo yung parent, kinakausap niyo po ba yung bata? Hindi daw. Di ba? So parang, tatawagin ako kailan gusto umihi, kailan gusto kumain. Tapos, ang very common na napapansin ko ngayon, na kaya nawawala tong interaction with other people, yung naka-advance ka na agad, naka-anticipate ka na agad, yung hindi pa gutom yung anak mo, may pagkain na. At hindi pa nadadapa, nakaamba ka na. Di ba yung ganon? So, how would the child communicate with you or with other people if wala na siyang reason to communicate? Diba? So, nandiyan na eh. So, nandiyan na lahat. Pinovide mo na lahat. So, how would the child interact with you? How would the child communicate with you? Eh, wala na siyang kailangan hingin. Wala siyang kailangan sabihin. Diba? So, lahat ngayon nakatime yung pagbigo, nakatime yung pagpupo, nakatime yung pagwiling, nakatime yung pagkain, dede, lahat may oras. So, ayun. So, kaya tuloy yung interaction nila with adults, nawawala. Kaya mas nakikita namin, ito yung difference kapag ang kasama nila bata. Kasi, naturally, a child would want to belong. 'Di ba? Kahit naman tayo Mhm. nung maliit tayo, 'di ba? Pag nakita mo yung mga bata sa kalsada, kahit hindi naman siya tumatakbo, pag may nakita siya ibang bata tumatakbo, makikitakbo siya eh. Kasi that's Mhm. their natural instinct as children. Gusto nila magbelong. So that's why kapag ang kasama nila is kapwa nila bata and not just adults, mas na-force sila mag-communicate. Kasi they want to be present in that situation. Ayun. So kaya Mhm. kami lagi may mga small group diet kasi doon namin yung nakikita. Mhm. Ayan. So usually diet has 2 students, group has 3 or more. Yan. So Mhm. depende rin sa need. Ako, pag sa akin na kasi, this is not for all centers pero pag meron akong group, I make sure I have more time. Kasi usually Mhm. pag diet, 1 hour pa din. Pero pag Mhm. group na yan, 3 or more, I make it 2 hour session. Kasi ako mismo nabibitin. Di ba? Kasi parang each of them, you have to give attention. Tapos sila kailangan din na mag-attend sa isa't isa. So pag naka-group class na kami, I prefer talaga na 2 hours yung class ko. But yun nga, hindi siya pare-pareho with a lot of centers. So, depende kasi sa patakaran nila. Ayan. So, mostly, what's targeted with the group intervention is the socialization skills. So, Miss Joy is correct. Hindi lahat ng socialization ay natatarget dahil lang may bata kang kasama. Diba? Or dahil lang may iba kang kasama. You have to facilitate. You have to have a keen eye para malaman mo kung ano yung kulang doon sa moment na yun. Kasi hindi lang dahil sinama mo siya sa ibang kids, eh may socialization nang nagaganap. Hindi yung ganon. Hindi siya instant. Diba? So, minsan kasi halimbawa, naka-group nga siya, uma-attend siya sa school every day. Nag-initiate ba siya makipaglaro? Pag inaya ba siya makipaglaro, nagre-respond ba siya? Pag tinanong ba siya ng classmates niya, sumasagot ba siya? So these are the things that is
mas nakikita ng isang speech therapist. That's why iba yung approach iba yung training ng socialization when you are inside a regular classroom as compared to a therapy section. Yun, mas doon namin siya nakikita. Kasi maraming mga consideration na hindi naman aware si teacher na kailangan pala i-target. Yun. Ayan. So also in small group, mas lamang na yung student-to-student engagement. Kasi di ba sa one-on-one, teacher-student yung nangyayaring engagement. Sa small group, ang goal na namin supposedly is sila naman yung mag-engage to one another. Ayan. So sa amin, in our center right now, we have two kinds of small group sessions. Todd Squad for our play group, and then we have Step Up or School Transition Readiness Program. So, etong program namin, it's not actually academic kasi it was designed by OTTTST and SPED. So, it's a holistic program wherein sa toddler class namin, we let them play more, we let them be with other kids more, yan. So, unlike naman sa Step Up, dun na kami nagre-ready for school inclusion. So dito na mas strict na when it comes to sitting, to compliance, to focus. Dito mas marami ng worksheets, mas marami ng academic skills na tina-target. Yan. So these are the two programs na for 9 years pinaprovide na center namin. And marami na rin kami na pag-graduate. And ito yung stepping stone namin papunta sa formal education. Mhm. Ayan. So these are like examples na group intervention. So as you see, yan, so they're playing together. So less tayo dun sa mga pag group intervention. Kaya ako natutuwa sa group intervention kasi nag-challenge ako paano sila paglalaruin, kung paano sila magkakaroon ng pake sa isa't Mhm. isa. So yun yung very challenging eh. Kasi most of the kids talaga, iba. If you are a therapist who's been handling one-on-one and group sessions for a long time, you will see talaga na iba ang performance ng isang bata pag dalawa lang kayo ng student mo as compared to may kasama siyang ibang bata. Ibang-iba talaga siya. Yan. So, mas makikita mo yun kapag meron na silang classmates. And the reality of it is, pagtapos naman sa intervention, ang makakasalamuha talaga nila is ibang tao. So, you have to train them for that. Yeah. After the small group, we have the inclusive education. Actually, yung inclusive education and mainstream education, sobrang labo ng pagkagamit sa Pilipinas. Kahit yung mga schools, hindi mo mawari ang sasabihin inclusive education pero mainstream yung approach. So, feeling ko yung mga schools, DepEd has to be more specific. And I think kailangan magkaroon ng, especially now with their spiral curriculum, na meron silang inclusion, di ba? Yung nilabas nila na dapat lahat included na daw. Dapat mas maging strict sila sa kung ano yung guidelines and ano yung identifying factors nila, kung inclusive ba or mainstream ba education na pinoprovide ng eskwelahan. Supposedly, an inclusive education is inclusive classroom adapts to the needs of individual students, including those with disabilities. The closest nito sa Pilipinas supposedly is the SPED. Yung school, inclusive education, yung school dapat ang mag-a-adjust sa needs ng bata. Okay? So, yun dapat ang inclusive education. So, halimbawa, nahihirapan yung students mo with learning. So, you will provide more visual cues, you will adjust the grading system. Yan. So, yun dapat yung magiging inclusive education. So, merong systemic reforms dapat. So, pag nakita mo ngayon sa DepEd, yung SPED nila, instead of grading system, meron silang checklist. Yun. Pag nakita niyo sa DepEd, meron silang checklist for the SPED ng set of skills. Although, ang concern ko lang doon, limited yung set of skills na meron sila. Kasi, yung pinaprovide ni DepEd na set of skills for the SPED is the same across ages and across levels. Na kung ikaw, actually ilang beses ko na siya nakita dahil marami kami students na nasa SPED. So kung yung yung student mo ay medyo mataas na yung level, may mga skills na siya na hindi na kayang i-grade nung listahan ni DepEd. Yun. So I think you have the school and DepEd also have to provide guidelines for systemic reforms. Isa pang klase ng systemic reform is changing the passing grade. Like halimbawa, for out of 50, ang passing for regular
students is 35 out of 50, pasado na sila. For the inclusive kids, minsan binababaan. 25 to 30, yon. So, those are the kind of reforms para ma-address yung needs ng bata. Ayan. Altered instructions. Ito nakita ko to. A very good example of this is when we visited an international schools, Cambodia. Natuwa ako sa kanila kasi yung learning support teachers nila, so the kids are included inside the regular class. Tapos, pinupull out sila for exams. Yon. Tapos halimbawa, yung worksheet, yung exam is A, B, C, D na words. So, halimbawa, which object is solid? So, halimbawa, yung question. Tapos, nakalagay doon is water, water, tapos chair, tapos air, para ganon. So, for example, ganon. Yun yung regular test paper, written in words. Yung para sa STED kids, pictures, yung nakalagay. So, naka-alter yung worksheets nila para ma-fit doon sa needs ng estudyante nila. But it's the same test na hinihingi. So, it's still identifying matter, pero yung presentation do sa bata is mas appropriate. Yun. So, that is altered instructions. So, meron din namang individualized instruction. Siyempre, di ba, in a class, ang usual setup natin, sabay-sabay. Naglo-learn di ba? Teacher is teaching. Ito yung traditional classroom, teacher is teaching. Lahat ng bata, sabay-sabay nakikinig, ganon. So, for students na hindi kayang sumabay, you can provide individualized instructions. So, eto naman yung ginagawa ng partner schools namin. So, during the class, the kids will participate. Nandun lang sila, nakaupo lang sila. Then, after the discussion ni teacher, pinupuntahan niya yung mga nakasit-in namin na SPED students para ituruan sila individually. Isa-isa sila tinuturo. Yeah. Ayun. So usually nga, in the Philippines, inclusive education is seen in SPED classrooms or modified classrooms. Yun. So ito yung sample, ito yung mga some of our students who actually graduated from our SPED programs na and now naka-regular school na sila. Ayan. So, in contrast naman with mainstream education, ayan. So, mainstreaming requires that the student will adapt to the rigors of the general education classroom. So, ito, baliktad na. So, sa inclusive education, yung school ang mag-a-adjust para sa bata. Sa mainstream education, yung bata na ang mag-a-adjust para sa school. So, this is a step ahead. Ito na yung regular class natin na tinatawag. Yan. So, they are now integrated with the general class. So, kung paano tinuturuan yung mga regular students doon, ganun na rin sila tuturuan. So, kailangan ngayon yung student natin na yung makapag-adjust doon sa needs ng regular school. Minsan, when there are subjects na talagang mahirap, like right now, meron kami mga students talaga na hindi nakakasabay for difficult subjects like math, tsaka English. So, they're pulled out for their specific subjects. So, eto nakikita ko to, some schools, some private schools actually, sa public kasi walang masyadong pull out. Pero sa private schools natin, maraming ganito. So, parang in a day, the class is 4 hours. So, 3 hours na schedule yung bata inside the regular class. And then the 1 hour left is one-on-one siya kay SPED teacher. Yun. Or kay assistant teacher. Para dun sa mga subject na nahihirapan siya. So that's the pull-out system. Ayan. So usually, Gen Ed classroom, yung included sila. So wala na accommodation masyado sa classroom. So ano yung classroom na ina-attend na ng mga typical students natin, ng mga regular students natin, doon din sila pumapasok. Hindi na siya specialized classroom, hindi na siya modified classroom. It's a Gen Ed classroom. Ayan. So, like this one, we have students attending general education, yung iba graduate na, iba college na. Ganun na po katagal si Teacher Marge. Nakapagpa-college na ako. Ganun. So, may mga graduating students sa kami. So, sila yung mga nakisama namin sa regular classes. Ayan. So, let's see more. Ano yung difference? So, ito kasi yung nakaka-confuse talaga si inclusive siya si mainstream education. So, yeah. So, we have inclusion versus mainstreaming. So, ano yung mga difference sa modification? Sa mainstream, sa regular classroom,
supplementary aids and services within the regular. Okay? So, kung kailangan mo ng extra help, nandun na yon sa loob ng education classroom, dun na yun binibigay. Hindi ka na pinapull out for SPED. Wala nang SPED na approach yon. So, sa inclusion naman, yon pinapalitan yung classroom, pwede kang maglagay ng additional visual cues, yung curriculum, pinapalitan. Kung sobrang hirap ng lessons for a regular grade 1, babawasan yung lessons, ganon. Teaching methods are adopted to accommodate the diverse needs. Yon. So, pinapalitan lahat ng dapat palitan dun sa education system para ma-fit yung needs ng bata. So, ganun yung modification na nangyayari with inclusion. Ayan. So, when it comes to approach, pag mainstream, it focuses on integrating special ed into the general education system to some extent. Ito yung to some extent. Hindi po dahil na kapag elementary na siya, aabot siya ng high school at college. Okay? So, there may limit din. May cap. Okay? So, right now, we have students na naka-mainstream hanggang grade 9 and grade 10. Yun yung pinaka highest level namin ngayon. So, etong mga students na to, we are training them na yung next step nila, instead of going to college, kinokondisyon na namin sila na magti-test na sila. Yun. Kasi we don't expect them to do their thesis. Alam mo yun? So, may mga realistic tayo. limitation. Oo, realistic talaga tayo. So, kung alam mo na hanggang dito lang, yung kayang ipasok in a regular class, you have to understand kasi that these limitations, these difficulties are lifetime. Diba? So, ngayon, na-adapt namin siya. Ngayon, nagagawa namin siya ng paraan. Pero there will come to a point na kahit mag-introduce ng mga bagong techniques or bagong ways, may time talaga na hindi na siya kakayanin. So, ano yung extent na yun? So, yun. So, we mainstream up to a certain extent. Ayan. So, for inclusion naman, it goes with equal opportunities for all students, emphasizing adapting education to meet the needs of every learner. So, with inclusion naman, ang approach is gusto nating lahat makapag-school regardless of their disability, regardless of their difficulties. So, yun naman yung approach niya. Ayan. When it comes to learning environment, sa mainstream, it strives to create access to the same instructional materials in the least restrictive environment for SPED students within the Gen-Ed system. So, kung ano yung environment ng regular kids, yun rin ang environment ng SPED kids in a mainstream education. As opposed to inclusion na it advocates for a fully accommodating and inclusive environment. So dito nga kay inclusion, nagpapalit ka ng environment, nagpapalit ka ng classroom. Yun, inaayos mo siya based dun sa sistema, sa needs ng bata. Yun. And then, for the classrooms, usually for mainstream, most of the time talaga nasa Gen-Ed classroom na sila. Yun nga, sometimes they do after school support or pull-out sessions as needed. Pero madalas talaga, pag naka-mainstream education ka, nandun na, unless the school has SPED tutorials available, which doesn't really happen always naman, kasi most of our regular schools, wala naman silang SPED after eh. So, madalas itong SPED support nangyayari after or outside the school na. Diba? So, kaya ang dami namin regular kids, nag-i-school sila regular school, tapos sa amin sila nag-i-SPED one-on-one. Yan. For inclusive, student may be educated together in a special education class given individualized instruction. So, sa atin, if you go to public schools, yung mga bata is magkakasama sila regardless of their condition sa isang classroom, sa mga public. Sa mga private, mas maganda yung kapag meron kasi mga private schools na nakaseparate yung class for ASD, nakaseparate yung class for the hearing impaired, yun. So kasi mas may mas may space, mas may time, di ba sa public school naman kasi wala. So usually sa public, lahat talaga magkakasama regardless of the condition. Ayun, but ideally, sana ang magkakasama lang is yung magkaka-level or magkaka-similar ng condition para at least si teacher di mahihirapan
pag-approach nyo sa mga bata. At the same time, sila students, hindi rin may hirapan na iba-iba yung nakakasalamuha nila. Yun. So, that's mainstream and inclusive education. Ayan. So, syempre, hindi naman yan natatapos sa pagpasok lang sa school. So, ito yung madalas din naman na nagiging problema namin sa mga magulang namin. Kasi, pag nakapasok na sila ng regular school, dinidiscredit na ang therapy. Diba? Bigla na nagpapaalam sa intervention without understanding na mas kailangan nyo nga yung intervention once you're already inside the school. Kasi magta-transition na yung mga bata. Yan. So for here, for us, we provide support. Yun, we do SPED tutorials. Kasi even if your child is inside the regular classroom, you can't expect them na nakaka-learn sila kasabay na ibang bata. They could be present there, but that doesn't mean entirely na nakakasunod sila dun sa lessons ng mga classmates nila. Ayan. So there are also school support. Yan, yung mga kumon, Singapore mat. Usually, kapag pinapagraduate na namin sa TERA, pinagkukumon namin. Especially for reading and math. Ayan. Tapos may mga Singapore mat. Ang daming bago ngayon eh. Yes. Diba? Tapos, yun, we also, minsan din kapag ang problem na lang naman namin is konting language or hirap sa Filipino, we ask them to do after school tutor, either sa bahay nila or di sa school mismo. Yun. That's one support also. In here, I do social skills classes every Tuesday and Saturday. So, meron ako juniors class. So, ito yung lahat ng mga preschool students ko na naka-mainstream. And I have seniors class naman. Lahat ng elementary students ko naman na naka-mainstream din. So, bakit ito importante? Kasi, when you are inside the school, unang-una, marami kang classmates. Diba? So, minsan nakaka-overwhelm. Hindi mo alam kung paano ka magre-react with them, paano ka mag-communicate with them. Minsan hindi sila aware, nabubuli na pala sila, hindi pa nila alam. Yung mga ganon. So, that's why we provide the social skills classes to somehow help yung mga bata, how they would adapt to that big change. Diba? Kasi being in a school is a big change. So, kailangan nila makapag-adjust. So, doon pumapasok yung support na intervention. Kaya hindi talaga advisable na once nakapag-regular school ka na is you would let go of your therapy. Kasi the children will do a transitioning eh. Merong adjustment period. And sometimes, dahil yung school ang bago, hindi sila aware kung paano nila i-handle yung nakikita nilang behaviors dun sa student. Unlike ikaw, as therapist, since alam mo na kilala mo na yung student mo, pag meron siya mga bagong behaviors, you can guide the school kung ano yung gagawin nila. Yeah. So, very important na after ng, once they are in the regular school na, meron pa rin support ng therapy para mag-guide din namin sa school. Yeah. So these are examples of social skills classes for every Saturday. So sometimes we do worksheets, sometimes we do artwork. So dito kasi natatarget ko yung basic things sa sharing. Yan, napakahirap. Laging complain sa school, agaw ng food. Yung mga student, laging complain yan, naagaw ng food, agaw ng gamit. Diba? Nakakasakit unknowingly kasi malikot sila. So these are the things that we need to target. Kasi makikita lang natin yung problema kapag nasa school na sila. And what do we do about it? Ayan. Okay, so, ano ngayon yung school services that is best for my child? Yan yung tanong. Diba, ang dami ino-offer. Kaya pag every May, April, bawal ang assessment sa center. Kasi ngarag talaga ako maghanap ng eskwelahan. Ayun, kasi sobrang hirap din talaga hanapin ano yung best school or best service na available for my child. So, ano yung mga nagiging factors namin? Kami personally, siguro dahil ang goal ko nga is for holistic development ng mga bata. Ako personally yung naghahanap ng school ng mga students namin. Aside from being the ST kasi, I'm the case manager ng lahat ng mga students namin. So, ano yung mga factors at tinitingnan ko kung green flag ba sa akin tong school na to o hindi. Ito yung mga over the years natutunan kong hanapin sa mga eskwelahan na nakakatulong doon sa mga students namin once na nandun na sila. Ayan. So, factors and considerations in choosing a learning institution. So, meron kang laging
tatlong consideration when it comes to choosing a school. Unang-una, your child's needs. Diba? Ano yung kailangan ng bata? Kasi ano yung ipoprovide ng school for that? Ano yung school environment and resources na meron sila? Important yan. You have to know ano yung meron sa school. And then, of course, the family consideration. Ito yung madalas na na-overlook kapag nag-a-advise tayo mga therapist. Minsan din, ang dami mo sinasabi, di mo na naisip, ay, teka lang, wala pala trabaho si daddy. Housewife lang pala si Mhm. mom, yung mga ganun. So, yung mga family consideration. So, for the child's needs, ito yung mga kailangan natin makonsider. Ayan. Una is the diagnosis in medical comorbidities. Di ba? So, for example, yung anak mo is naka-wheelchair. Hindi ka syempre magpapasok sa school na walang ramp. Kasi, kailangan yun ng anak mo need yun ng anak mo So, pag humanap ka ng school, kailangan meron silang ramp or wheelchair accessible sila. Diba? If your child is blind, so dapat yung school meron din facility for the blind. So, yun yung kailangan mo muna na diagnosis and medical comorbidities ng anak mo. Pangalawa, learning needs and modifications. So, halimbawa, ang kailangan ng anak mo is a shadow teacher. Diba? So, hahanap ka ngayon ng school na willing mag-provide or willing magpapasok ng shadow teacher. And not all schools are amenable to that. Diba? Hindi lahat ng eskwelahan ay okay na may ibang teacher inside the classroom. Or hahanap ka ngayon ng school na mayroong assistant teacher to act as shadow teacher ng anak mo. Yan. Social emotional needs. So, ito yung madalas na nagiging issue ko doon sa mga late students namin. So, minsan, 8 years old, 9 years old, ipapasok ng parent sa preschool for 3 to 4 years old. 'Di ba? Unang-una, hindi naman I would agree na yung level kasi ng maturity daw, yung level daw kasi ng thinking ng bata is at 3 to 4 years. But doesn't necessarily mean na doon na siya isasama sa mga small kids. Kasi iba yung socio-emotional needs ng 8 years old sa mga toddlers, di ba? So kahit sabihin mong cognitively delayed siya, may iba na siyang socio-emotional needs. And you also have to consider yung socio-emotional effect nun dun sa mga bata na nasa classroom, di ba? Kasi ikaw, pag nasa classroom ka, nasa daycare ka, di ba? Tapos makikita mo may ate ka doon na ganun kalaki, di ba? Nakantanda na. How would you play with that person? How would you interact with that child? So, isa yun sa mga kailangan natin. Now, academic goals. Eto dito kami ngayon nagkakaproblema kasi hindi namin alam how most of the schools these days, sasabihin nila, naka-SPED daw, pero they're following the DepEd curriculum. Na para ka sa amin, paano ba nasabing SPED ka kung ano yung lesson ng DepEd, yun lang din naman yung ituturo mo, di ba? So, nasan yung modification? Nasan yung academic readiness? Asan yung targeting ng goals for academics? Doon kami nahihirapan kasi minsan, there are schools here around us na magpapasok ng bata non-verbal, pero ang subject ito. Di ba? Na parang, ano to? Joke ba to? So, parang yun. So, kailangan din naman, ano yung academic goals ng anak mo? Matatarget ba to ng school na pagdadalhan mo? Yan. Ayan. For the school naman, and school environment resources, medyo maraming kailangang factors na i-consider. Yon, demographics, ito very important, the teacher-student ratio. Okay, so ako talaga, pag preschool, sana lahat ng school na preschool ay may teacher assistant. Diba? Kasi sa totoo lang, you're a kinder teacher, tapos 35 yung students mo, 35 na tumatakbo, 35 na teacher pa open po. Di ba? Ano parang, kawawa naman si teacher. Di ba? So, saka more than that, paano po pa matututukan yung mga bata kung gano'n sila kadami? Di ba? So, sana yung yun. Kailangan mo ng teacher-student ratio. You have to know the teacher-student ratio before ka magpasok. So, di ba sa mga DepEd, sa mga DepEd na referrals, minsan nakalagay doon small group class, yon. So, you identify. Ako, doon sa SPED class namin, sa mga SPED programs namin, naka-identify na yon. After they attend classes kasi sa amin, we have a narrative report, naka-identify na doon ano yung suggested namin
based on their performance na magiging level nila sa mainstream education plus the number of students. Yun. So like halimbawa, mainstream kinder 1, 10 to 15 students. Ganon. So naka-identify na siya. Yan. And then, support staff. Eto, ang daming school ngayon na sinasabing SPED yung class nila, pero ang SPED lang is yung principal. Di ba? Tapos si teacher sa class, hindi SPED. Di ba? Parang, paano ka magbibigay ng SPED approach? Eh, hindi ka naman SPED teacher, di ba? So, isa yun sa mga considerations. So, support staff, if you say that you have SPED in your school, then the teacher should be SPED teachers, di ba? So, hindi pwedeng sa 10 class ng students nila na SPED is yung principal lang SPED teacher. Yan. So, kasi hindi naman mapoprovide yung needs kung walang proper support available. Credentials. Eto, some schools, ngayon yung concern namin sa kanila is a lot of schools right now, yun nga, bukod sa walang credentials yung teachers na nagsasabing SPED daw, ito masakita namin sa SPED inclusion namin. You have to, if they're available, if they're legal or legit sila na makapag-provide ng SPED classes. Kasi minsan, naka-SPED class daw, tapos pag nakita namin ang LRN na card, naka-graded. Diba? So, madedefeat yung purpose na SPED class siya. Kasi kung yung papel naman na ipapasok mo sa DepEd is graded. So, anong nangyayari tuloy? Pag dumating sa amin, kasi syempre hindi naman hindi naman nakakapag-comply doon sa documentation, ang hirap tuloy na yun kapag naipasa na sa intervention. Kasi saan kami huhugot ng recommendation for the regular class? Di ba? Kasi hindi naman talaga siya for regular in the first place. Yan. So dapat yun din. If you are going for a SPED school, make sure that they're credible to provide SPED classes. Yun. So assistive technology and resources. So ngayon, for example, hearing impaired, they should have silent rooms or individual rooms, para meron silang time or meron silang space na makapag-session sila ng maayos. For the hearing impaired, for the blind naman, kailangan meron silang yung mga markers sa flooring, para sa mga blind, using walking sticks, So, ano yung mga resources na available sa kanila? Ngayon, ang dami ko nang nakikita sa school na meron silang sensory rooms, which is very good. So, mga nag-include ng ASD kids sa classes nila, they have sensory rooms. Ayun. So, for example, itong school namin, na partner namin dito sa Binangonan, meron kami isang kid na nag-headbang during classes, during regular classes. So, ang ginawa ng teacher, naglagay sila ng yung pader, nilagyan nila ng mats. Yun, para mas safe para dun sa bata. Kasi they try to ignore di ba? When we see a behavior naman, we try to ignore para hindi na mag-persist. So, syempre, to ensure na safety ng bata, naglagay silang mats dun sa wall. Yun. So, ano yung mga resources na willing i-provide yung school para saan? Ayan, school culture and accommodations. Ito sobrang importante. Pumunta kayo din sa school na tanggap kayo. Di ba? So, ang dami nagka-complain online na ayaw daw ng teacher, ayaw daw ng ibang parents, puro complain daw ang ibang magulang, puro complain daw ang mga teachers. Eh di umalis ka. Di ba? Kasi kung hindi naman pala sila willing or hindi naman pala sila open na tanggapin yung batang may disability, then why subject yourself into that unnecessary stress? Di ba? So, humanap ka na lang ng iba na willing tanggapin yung bata. Kasi ito nararanasan namin to over and over. Kasi most of our kids, even if they're SPED, sila yung achievers. There was a time na sabi nung nag-complain yung isang parent doon sa principal ng partner school namin, kung sino pa daw yung mga not normal, sino pa daw yung mga hindi regular, sila pa daw yung nagtatop. So parang ang thinking nila is may favoritism. Tapos ang sagot sa kanila ng principal, sige, mag-enroll din kayo teacher merge. Di ba? Kasi hindi naman dahil lang may disability sila, kasi hindi na nila kayang sumabay. Diba? So, kaya nga namin sila ni-ready for mainstream education. So, if you encounter this kind of culture na alam mong hindi ka tanggap,
dun sa school na yon, eh, hindi tanggap yung anak mo, find a different environment or find a different school. Kasi ang hirap din nun eh. 'Di ba? So, naalam mong pinupush away ka na, tapos pinipilit mo pa yung anak mo na nandun sa place na yon. Minsan lang talaga very challenging, very difficult to find another place. Pero kung meron, better na lang na lupa. Yan. And then, curriculum and materials, yun nga, as I've said, kung SPED yung class na enrollan mo, dapat may SPED curriculum sila at may SPED materials sila. Hindi lang po ano yung provide ng DepEd. Ayan. And openness to collaborations. Ito talaga yung main factor na kailangan ko for every school. Hindi lahat ng school ay willing Correct. makipag-usap sa amin. Di ba? Totoo. Ako na nga yung nag-effort. Sa totoo lang, walang bayad ang home visit ko. Ay, Mhm. ang school visit, ang home visit ko, walang bayad. Ang kailangan ko lang is yung eskwelahan sana open, makipag-usap. Mhm. Mhm. Yun. Hindi kasi lahat ng school, amenable sila doon sa ganun, na pupunta yung sir doon, pupunta yung therapist doon, Totoo. kakausap sila. Diba? Totoo. Hindi sila open talaga. Ang hirap Oo. kasi pag ganun, alam mo yung nagko-complain sila, ang dami nilang problema sinasabi, pero hindi naman sila open sa suggestion mo. Totoo. Diba? Na Yung parang, iba din, yeah, makikita mo din na yung ayaw makipag-collaborate, mostly may mga diba? something fishy going on. Or Totoo. ayaw malantad yung mga practices nila na siguro Diba? hindi ethical. Totoo. Kasi again, Oo. kung wala ka namang tinatago and yun nga, ang gusto mo is tulungan yung student mo na merong very willing therapist na Diba? makipag-collaborate at mag-reach out sa'yo, magbigay ng Oo. input, 'di ba? That's actually a gain, hindi siya loss, 'di ba? Kaya lang kung Totoo. medyo takot ka ngang ayun, malaman ang mga hindi kagandahang kaganapan, yun talaga, hindi sila magiging open for collaboration talaga. True, totoo ka naman dyan. Tsaka dun yan, ang dami ngayon recently na I feel bad for the parents kasi alam mo yung mag-enroll sila sa school hoping na mag improve yung anak nila tapos after 1 year nag-regress or Mhm. nag-worsen yung condition. Hindi mo naman Mhm. masabing, I told you so. Diba? So, Mhm. wala namang ganon. Hindi naman kayo pwede magsisihan na at the end of the day. Pero, yun lang. Minsan kasi talaga, iba yung nangyayari or yung sinasabi nila during assessment, during Enrollment ka mo. enrollment yun. Yun, minsan enrollment ng mga bata doon sa school. Or, hindi sa amin kasi may assessment pa sa school. Ayun, parang Pero tinitingnan kung makakasabay. Pero kasi Yun. nga ang mahirap din or like most of the stories, mga horror stories na So, naririnig ko nga diba, is dalang laging best foot forward ang mga schools sa initial part, which pag-enrollment. is yon, oo, pag enrollment kapag pero pag nandyan na tayo, tinatakbo na Totoo. natin yung journey, ayan na tayo, nagkakalaglagan na, nagkakapakitaan na ng true Oo. colors. Yun talaga yung mga sobrang nakakasad talaga, makaka-break ng heart talaga pag narinig mo yung mga parents na hindi True. naman ganito yung sinabi sa amin nung una, Nung willing una, silang mag-adjust, willing silang mag-accommodate. Tapos nung nakuha na biglang yung na lang bayad pala. nila, totoo, nung nakuha na yung bayad nila, bahala na kayo dyan. Dikit nahirapan yung anak nyo, Oo. hindi ko na problema yun. Yun yung sad talaga. Nasa scam, ang dami rin talagang budol sa scam sa Totoo. Sa ganyan. mga school. Ako nga eh, True. ako, ayoko na lang mag-ano, pero I think this is like a personal choice na once na nagpunta ka sa school that we don't recommend at pag nag-regress ka, we don't take you back. Sa akin, sa amin sa clinic ko ha. I mean, unang-una sa lahat, right now I have 120 students, centers ko. So, hindi ko kayang magbigay ng extra stress, hindi ko kaya i-take yung extra stress para sa maling ginawa na eskwelahan mo sa'yo. Kasi we Mhm. already advised you against it. So, hindi Mhm. ka nakinig sa amin. I mean, there is nothing about the parent. It's nothing personal to the parents. Kasi choice Mhm. na naman yan. Kaya lang ang Totoo, sa akin free kasi niya. is, kung may ginawa silang mali at nag-regress yung bata, don't expect na kukunin ko yung pabalik. 'Di ba? Mhm. Kasi unang-una, I need to focus my energy dun sa mga estudyante namin and I don't need that extra stress. 'Di ba? Kasi Mhm. sa totoo lang, mas mahirap i-target ang regression. Mas okay na kung bigyan mo ako ng bata na walang alam kaysa ibigyan mo ako ng estudyante na nag-regress. Sobrang hirap ibalik. Yun. So, kaya yung mga nabubudol na parents na yan, na after a year, nakikita nilang mali pala yung decision nila, I just apologize, I'm sorry, pero wala na po kami slot. Yun talaga yung lagi ko Mhm. sinasabi. Kasi nga, most of the time, nakuha na ng iba. And at the same time, wala na rin kaming time to correct yung nagawa na namin na naayos na namin eh.
Tapos Mhm. magugulo because of a wrong system. Tapos ibabalik mo Mhm. pa sa amin ulit para ayusin ulit. That's extra effort. And we don't need Mhm. that. That's extra Mhm. stress. Yun. So yun, kaya kailangan talaga open sila, yung mga schools na pupuntahan natin, open sila makipag-usap. So kapag hindi sila open, pag sinabi mo pa lang na, pwede po ba kayong kausapin ng therapist? At sinabing hindi, alam mo na, red flag po Oo. yun. Di ba? Totoo. Huwag Red ka na flag na agad tumuloy po yun doon. ha. Oo, pag nagpaganon po Oo, kayo. Paano po pag yung therapist po namin, ganyan nag-offer po ng school true. visit. Oh. Pag umalma agad, red flag na po agad Red yan. flag na yun, wag na. Yes, Doon ka na sa next school. correct. Yun. Totoo. Ayan. So lastly, aside from the child in the school, family considerations. Huwag po natin itong i-overlook. No? Kasi Yes, ang napakahalagang pamilya bagay kasama niyan. true, di Yes, ba? Kailangan natin ng, ng sanity ng parents for correct. consistency, di ba? So unang-unang location and accessibility. Ako sobrang hats off ako sa mga parents namin na bumabiyahe ng 2 hours makarating lang sa center ko. 'Di ba? Kasi doon sa Tanay branch namin, we have students, Rizal kami we have students coming from Pakil, from Paete, Laguna, pumunta sila sa center namin to do intervention. Ayun. So, location and accessibility. Kasi kung hindi mo naman kayang idalhin sa school yung anak mo, every day, like kung wala ka nang pambayad sa pamasahe, masyadong malayo, hindi kaya ng time ninyo, huwag ka na dun mag-enroll. 'Di ba? Kahit maganda yung services na provided, kung hindi mo kaya maging consistent, sayang na. Kasi Correct. consistency is the key. So make sure na yung pupuntahan mong eskwelahan, accessible para sa iyo. Yan. Fees and inclusions, ito talaga, right now, sobrang mahal po talaga ng sped classes. Alam naman na. And most of the schools right now, iba ang presyo kapag diagnose yung batang papasok. Mhm. I mean, I'm not sure if meron bang say si DepEd dito, pero most of the schools dito sa amin is iba, kahit regular class is a regular class, pero iba yung tuition fee ng Mhm. kids na may diagnosis versus sa regular kids nila. Even if it's the same classroom and same Mhm. teacher. So hindi ko alam bakit siya naging practice dito. Although ako, yung sa school kasi namin, I suggested dito din dahil may shadow teacher sila pinoprovide. So that's extra fee for the shadow teacher. Diba? So which is totally fine. Kaya magkakaiba ka ng price. Pero for the other schools, I'm not sure why they do that. But most of the time talaga, mas mahal yung enrollment fees ng mga kids. Even if it's a regular class, even if it's a mainstream edu, mas iba yung presyo. And usually talaga, mahal siya. Ayun, when you want sped or inclusive education. Yeah. Also, parent involvement, di ba? So, ano yung level ng involvement ng mga magulang dun sa education ng bata. Very important yun kasi may mga schools na hindi nagsisend. Imagine Christmas party, bawal ang magulang. Di ba? So, parang family day, walang parents. Paano naging family yun? Di ba? Mhm. May mga ganon. So, find a school where you can be involved. Yon. So, pag naghahanap ka ng eskwelahan, dapat nakakausap mo yung teacher, dapat nakakausap mo yung staff, yung principal, yung guidance counselor, dapat may ganung level involvement ka. Hindi yung pinagbayad ka lang. Yan. Mhm. Okay, so eto na. Ano yung mga green flag? Child needs a school and Yung. family consideration. So, if the school, yan, if the school or learning institution could meet all, most if not all, kasi aminin natin, hindi naman lahat ng school mapoprovide yung kailangan mo. If at least most of your child's needs mabibigay na eskwelahan, green flag yan. So, check mo na yan sa listahan mo. For school resources naman, if the school or institution is well equipped with the resources, may SPED teacher, may SPED curriculum, may support, may shadow, open sila mag-collaborate with the therapist, okay din yan, green flag yan, di ba? So they have skilled personnel, provide specialized modified teaching, and then they're open to collaborating. Green flag sa atin yan. So gusto natin mag-enroll dyan. And then, the school is accessible and sustainable for the family to ensure continuity and consistency. Huwag na po tayong mag-enroll sa school na magpapaloan sa atin. Lagi ko naririnig sa mga parents Minsan alam ko naman na they try to give their best, pero minsan ang nagiging yung effort kasi mag-loan ka
for the tuition fee na sobrang mahal. Tapos in the long run, magsasuffer. Ayun. So, kayo din na yung magsasuffer financially sa family nyo. Ito madalas nangyayari sa amin, since mahal nga yung mga SPED schools or mga inclusive schools around the area, edi maglo-loan yung parents. So, first month, nag-school plus therapy. So, magugulat ka, wala na pambayad sa therapy, di ba? Kasi napunta na dun sa pambayad sa loan. Which is, we understand naman, wala na kami magagawa kung wala kayong pambayad sa therapy. Kaya lang, find a school sana na sustainable for you financially. Di ba? Kung hindi talaga kaya mag-private, mag-public. Di ba? Kasi may available naman tayo sa public schools na SPED and inclusive education. Actually, dito sa Rizal, maganda yung mga inclusive programs kasi may mga public school na nag-open ng pull-outs tsaka mainstreaming. So, yung mga students namin, 3 days silang nasa SPED, 2 days sila sa regular class, or everyday sila nasa regular class, pero may 1 hour SPED after yun. So, yun naman yung maganda. So, may mga public schools na nag-o-offer din naman ng ganun. So, if you are not able to sustain a private institution na mahal for you, then look for a good public education na libre. At para nabibigay mo pa rin lahat ng needs ng anak mo. So may school ka at the same time, may therapy ka pa rin. So walang nagsasuffer. Kumbaga walang naiiwan. Yeah. Okay? So, most of the for the school and choosing school is we're done. Eto na lang, dami kasi nagtatanong. What is CAS or Certified Autism Specialist? Just extra, ano na lang, just quick introduction. So we are professionals who has specific educational training and experiences to demonstrate expertise in supporting ASD, people with ASD. Yan. So, usually, ang dami na nagtatanong sa akin, we are accredited by IBCCES. Yun. So, it's international committee na nagbibigay ng ganitong credentials. The reason why I have this, because kasi nga, as mentioned kanina ni Miss Joy, I have clients abroad. So, yung mga clients ko, pwede nila ipa-reimburse yung payment nila sa akin through their local government as long as nag-cater si government ng mga specialists from IBCCES. Yeah. So, I'm not sure kung meron bang iba na trained sa Pilipinas right now, but you can check their website. We have a list of certified specialists there naman. Ayan. So, ano yung requirement? Ang dami actually nagtanong sa akin ito sa groups natin nung nag-post ako na natapos ko na siya. Medyo mahigpit, medyo mabigat yung requirement kasi if you only have a bachelor's degree, you at least need 10 years of experience in the field. Related field, hindi lang basta field. So, dapat you are catering to kids with, to students with ASD. Or, kung wala ka pang 10 years na experience, dapat may master's degree ka na and 2 years experience. So, medyo mabigat yung requirement. And then, yun. So, there's a specific number of training. For the IBCCES is 14 hours. Nasa kanila mo na rin kukunin ng babayaran. Aside from that, yun, we have an exam. Yung exam, madali lang siya. So, 50 items exam, madali lang siya. Madali siya siguro dahil I've been working with ASD kids for such a long time. So, madali ko siya napasa. But if you are new to ASD, you need to review pa din naman. It's a 50-item test. And medyo mataas lang yung passing. I think 85%. Out of 50, parang ganon. Ayun, sa website din na IBCCS din siya kinukuha. Yan. So fees, it would depend, but it starts at 495 USD. Tapos may renewal fee po siya every 2 years. Yun. Ayun, so what do we do usually? For countries abroad, we can help in assessment and diagnosis. Dito kasi sa Pilipinas, DepEd lang tsaka psych lang usually nag-access. Unlike with other countries, they have other professionals who can actually assess ASD. So sa ibang bansa, we can do that also if you're a CAS specialist. Yan. So we also help in providing schools how to do intervention and therapy specifically for kids or students with ASD. So addressing sensory needs, social skills, behavior, sensory processing, communication, yung mga nai-help namin sa school and other therapy centers. Also, education and support. Most of the schools catering to children with ASD. Sa ibang bansa kasi they have ASD-specific schools.
parang ASD centers, meron silang ganon. So usually they hire the CAS to give them consultancy services on how to improve their school, paano nila ipoprovide yung program nila. Yan. Ayan. So of course, we advocate for the rights and needs of individuals with ASD, promoting neurodivergence, yung inclusivity sa mga community natin. And we collaborate with other professionals. Usually, dun sa part ng training namin is how would we collaborate with companies for our adult ASD clients. We also collaborate with HR people. Doon sa training namin, part yon. So how would you help the HR people na masupport nila yung mga employees nila within the spectrum. Kasi sa ibang bansa, mas open. Mas marami mas marami ng mga companies and work na open for our clients na may within the spectrum. Yun. Ayan. So basically, that's it. Natapos na siya. Galing. Question and answer tayo. Lang. Actually, babasahin ko. Actually, ang dami nag-comment. So, una muna sa lahat, ma'am, salamat sa mga parents mo dahil talaga naman, Ba sila? So, yeah, hindi ko na nakita yung Facebook, di ba? sobrang, alam niyo yun, sobrang happy sila that they're with you, sobrang thankful sila. May mga nagtatanong din. So, maya-maya, ma'am, i-plug mo na yung Facebook or whatever social media accounts kasi may mga gustong hanapin ka at makipag-connect sa'yo. So, may mga nagko-comment sa atin, like si... Full start to a coach. 89 po ang waitlist ko. Pero baka gusto naman nila kasing, baka gusto nilang, ayan, yan po yung contact, correct. So these are all the services that we provide right now. It's mostly SPED and speech kasi we only have SPED and speech ST teacher. Baka po may ma-refer kayo OT, willing ako magbigay na anything except jowa. Hindi ko kaya i-provide. Pero lahat, pagkain, wifi, gusto mo pati board and lodging. Ayan. There yun. So, we have right now ST and SPED in our centers. We cater to students from preschool, early intervention, all the way to adolescents and adults. Ayun. So, yan. So, ito po yung mga numbers and websites and pages namin sa social media. Yan. But you can contact us naman tayo anytime if you need consultation or you need programs. Pero yun, to be honest, 89 po ang waitlist ko for ST. And full slot po kami ngayon. So, we'll try to accommodate as much as possible. Yan. So, di ko pa nakikita yung live comments eh, kahanapin ko sa FB. Yeah, pero nakakatuwa kasi yung mga friends. Tapos may mga nagko-comment si Julian Katimbang Lopez. Nakakatuwa kasi nagko-comment siya ng mga kung saan siya relate, tsaka kung ano yung mga same na experiences, ganyan. Tapos sabi ni Miss Milyare, hi teacher yun, siya pala yung nagtatanong, Mami, Milyare Villegas, ayan, pinost na po, isave nyo na po yan. Tapos si Erlan Ampi, sa Malagasang elementary school daw sa Imus ay may pull out din ng mga bata. Ayan, thank you Daddy Rick. Correct. Proud na nasa inyo siya. Sabi ni Mami Lynn, ask ko po sana kung allowed po ba na sa ibang center na nag-offer ng speech therapy ay hindi speech therapy sa nagtuturo sa bata. Ang sinasabi po sa center ay nag-undergo naman ng seminar at training. Gusto mo bang sagutin yan, ma'am? Actually, depende yan. Kasi di ba I told you naman, we have speech program talaga sa center ko. Pero we are transparent. Ito yung nangyayari sa center namin ha, for the speech program ha. Kasi aware naman kami. Tayo, di ba? Aware naman tayo, hindi talaga natin ma-address lahat ng needs ng mga bata. Correct. So, ito yung nangyayari sa speech program. So, as I've said, ang ST waitlist ko talaga is 89 and hindi siya bumababa. It just keeps on growing. So, once a student comes to us for referral ng ST, we give them the option to do early intervention speech program. So, what happens with our speech program na nag-work talaga is ina-assess ko yung bata. So, I could identify ano yung communication needs, ano yung language needs niya. And then, I communicate the communication goals kay SPED teacher. Okay? So, kasi naman ST, di ba meron tayong mga prerequisites to language? Yung mga imitation, yung mga object permanence, mga association na ganyan. So, these are things na kasi na trained din naman si SPED to do.
So to help while waiting, kasi naman maghintay ka, umangat ka doon sa 89 na waitlist, might as well collaborate with another professional who can provide. Pero ito yung discretion, transparent kami. Okay? Ito yun. Sinasabi ko sa kanila, pagtawag pala nila sa akin for scheduling, hindi po ako ang mag-handle sa anak niyo weekly. Ako lang po ang mag-assess. Yung goals ko is i-collaborate ko sa SPED teachers. Si SPED teacher po magbibigay ng SPED intervention focusing on communication and language. And then, I do monitoring by seeing the child again every 1 to 2 months. Diba? So, yun naman yun. So, parang nakikita ko yung progress. So, kumbaga, hindi ko siya binibitawan. Hindi ko lang siya mahahawakan linggo-linggo. Yun. So, yun yung, Okay. diba? So, dapat transparent ka. So, kung ayaw nila Correct. yung gano'n, hindi. Okay na naman sa akin, Totoo. diba? Totoo. Correct. Depende po sa pagkakapaliwanag sa inyo at kung ano Tama. po yung napag-usapan. Like, halimbawa, example, si Teacher Marge, sinasabi niya nga na she does the assessment and then collaborates with the goals and explains it to the SPED. Tapos, may Mm-mm. monitoring siya. Si Teacher, if you remember po, or yun pala yung isa pa. Si Teacher Miel D na naging guest ko nung March, if I'm not mistaken, na-delete Oo. kasi ni Meta, hindi ko siya na download. Ang ganda rin nung talk niya. She does naman and explains na sa kanya naman, yung training niya ng speech program is intensive. Parang naglalast siya ng 2 to 3 months na intense na parents ay sinashadow at kino-coach niya bago niya Yun, ganyan pakawalan. yun. Oo. So, may Mm-mm. iba-iba. Depende po talaga sa therapist Yes. kasi na nagpo-provide nun. Pero like ako din, yun yung point ko. Kailangan you're able to commit to monitoring. Kaya din ako, Tama. very specific. Hindi ako pwedeng e-eval ko lang tapos bahala na silang humanap na kung sino mag implement. Kasi at the end of the day, ibabalik sa'yo, but hindi nag-work, eh hindi rin naman po ako yung nag-implement ng goals or Tama. nung, 'di ba? So, yun yung mahirap doon. Kaya din, nandun tayo sa part na, yun nga, pag tinatanong kung okay ba, kung hindi talaga kaya na direct sa sa registered speech language pathologist, yun po, yung pong transparent or namo-monitor po kayo back with, Mm-mm. yun nga, legit speech therapist po. Tsaka you have to be ethical din sa ganyan ha. Kasi ako namimili ako ng case na ipapasok sa speech program. Una sa lahat, I know my teacher's capacity. Staff ko sila Mhm. eh. So I know Mhm. what they can do and what they cannot do. Kung bibigyan mo Mhm. ako ng bata, magpapa-eval ka sa akin and makikita ka na apraxic ka or naka-cochlear implant ka or meron kang cleft lip and palate na hindi kayang gawin ng SPED, hindi kita idadala sa speech program. Kasi alam ko na hindi nila magagawa yung kailangan kong gawin para dun sa bata, 'di ba? So yung meron pa rin siyang considerations. So Mhm. ito lang kasi sa speech program, ang mga speech training natin na nasasabi, dapat din naman yung nag-implement talaga namang may knowledge. Dito ko nahihirapan minsan kasi sa totoo lang, I've always been open kasi to collaborating with other centers. Tapos, ang lagi kong unang tanong, sinong mag-implement? 'Di ba? Kasi dito Mhm. kasi, 'di ba, I have tie up to schools abroad. I make sure na ang mag-i-implement kayang mag-handle ng SPED. 'Di ba? So either a SPED graduate ka or a psych graduate ka na meron ka talagang background how to do or early childhood development graduate ka na talagang alam mo kung paano mag-handle ng mga batang with special needs. If you can't provide me with that, I'm sorry, but my program is not for you. Mhm. Kasi kailangan ko ng tao na mag-implement na may knowledge. Hindi lang yung basta Mhm. lang may masabi, di ba? So, if Mhm. you cannot, same with Teacher Niel, if you cannot provide me a person na may ganong credentials, I do training of that person. So, yung person na mag-implement sa center na yon, pinapapasok ko sa center ko. So, nagpuput sila sa center ko. Halimbawa, sabihin sa akin ng center, gusto nila mag-collaborate, pero wala silang SPED teacher. Meron lang sila regular teacher. So, what I would do is, etong si regular teacher, papapasukin ko siya sa center ko for 2, 3 months. Dito siya mag-observe, titingnan niya kung paano ini-implement na ibang SPED teachers ko. Tapos siya mismo pinag-handle ko, pinag-assist ko during may handling ng kids para aware siya. 'Di ba? Mhm. So, hindi ka kasi pwede magbigay lang, ito kasi nagiging problema sa ibang centers eh. Siyempre kasi, gusto nilang i-offer therapy, pero wala silang professional. Kasi yun naman talaga lagi ang problema. So, yun yung nagiging concern. After mo ng assessment, wala nang monitoring.
which it Mhm. cannot be, di ba? Kasi hindi Totoo. naman na nagtapos lang sa DepEd nga bumabalik every 1 to 2 years, di ba? So, Mhm. di ba, ikaw din. So, as an ST, kailangan mo rin makita kung saan na tumakbo, kung saan na napunta yung program na binigay. Yun. Mhm. Correct. Ma'am, siya may nagtatanong si Mami Julien kasi daw, medyo mahaba yung kwento niya, pero ang point niya is dito sa second school nila na Mandaluyong ay pang third year na nila doon. So from Mhm. SPEDS class, na-promote yung anak niya sa inclusion regular. Okay, And gusto yes. lang niya na makasigurado na lahat ng special accommodations and modifications na gusto niya mangyari inside the class ay nangyayari. So gumawa daw siya ng Mhm. letter, tapos nakalagay daw doon yung request niya to be approved ng principal and advisor. Gusto niya ng proper documentation. So okay lang daw ba na gumawa Okay. siya ng Viber group kasama si therapist teacher para doon i-send yung pictures and videos ng anak niya na nagpa-participate sa loob. Kasi shadow teacher po ng anak ko ay SPED major teacher na newly hired ng school. Okay. So sa amin kasi teach, we have that talaga ha. Since naka-mainstream education most of our kids, we really have a GC na mga Mhm. teachers at ako, kasama ako dun sa GC, kasama yung spec teacher nila, kasama yung regular teacher. So we already do that in my center. But it's because the school is open. Yun nga yung magiging question dyan. We want this to happen, but is your school open? Kasi sa amin, okay lang doon sa school and okay lang doon sa teachers. Minsan yung teachers pa yung nag-initiate na, teacher, pwede po pakasama ako doon sa GC para nakikita ko po yung ginagawa ng bata sa therapy. Pero if your teacher kasi will not be open to that, doon tayo magkakaproblema. And ano ba yung school policy kasi? 'Di ba? Kasi may Mhm. mga schools na True. hindi open sa ganyan. May Correct. na-encounter ako dyan minsan na um, yung school, yung GC na ginawa ni Mommy, okay naman. So, nandun ako sa GC, nandun na si DepEd sa GC, nandun na si OT School. sa GC. Ang ayaw magpasama is si school tsaka si sped teacher kasi confidentiality daw, something something like that. So ito yung mga red flags na nakikita natin. Kaya lang, it will always boil down kasi ano yung policy ng school when it comes to that. Are they okay to have personal Viber groups with the teachers or do they have their own na communication system? Like for my SPED class, we have our own platform. We have a different, hindi siya Facebook group eh, it's a different platform for teaching and education na doon kami nagko-communicate with the parents for our SPED groups. Yun. So, Mhm. ano yung policy ng school mo dyan? So, yun yung kailangan mong i-ensure kay school bago ka gumawa ng GC. Itanong mo muna kay regular teacher kung okay lang ba sa kanya and who should be in that Viber group. Mostly sa amin, sa group namin, parents, the school teacher, the shadow or assistant teacher inside the classroom, and kami, mga Mhm. therapist and sped teacher niya. Yun. All So it right. really happens, pero depende kung papayag ng school. Mhm. Ma'am, slash mo na to. Pwede bang i-share ko yung slide ko? So, sa ngayon wala pa ako ulit Sige na lang. nakikitang nag-comment. Pero ang dami ng audience natin. Parang meron tayong umabot tayo ng 82, 84 kung tama yung Wow. alala ko. Sila busy ah. Sobra Thank you po. Thank you po sa lahat nakakatuwa. ng viewers. So ngayon po nasa 50 pa tayo as of now. So super super salamat po. If I can request po sana yung mga nag-join sa atin, kung pwede po na follow connect with me through Facebook, Instagram, tsaka sa YouTube po kasi lahat po ng mga live ay automatic na i-upload ko sa YouTube Yes. channel para mabalikan po nyo. So kanina may nagtatanong hindi na simulan saan daw ba pwede siyang mapanood. So subscribe po kayo sa YouTube channel ko. It's all the same handle po at Miss Joy SP para hindi na po kayo malito. Same lang po yan across the social media platforms po. Tapos you can also send me a message. Ayan, yung official social media pages po natin. Facebook, YouTube, and Instagram. Tapos, um, eto po yung mga iba pang segment. So, hindi lang po itong gantong opportunity Yes. with SP. So, may A-team din po ako na monthly nag-invite po ako ng other professionals who can share their expertise and their tips and their practical helpful information. So, hopefully sa October, yung first ever DevPed guest ko. Crossing fingers and praying na magtuloy siya kasi siya yung first ever DevPed na maho-host ko dito sa A-team. Sana. Wow. Tapos yan, tuloy-tuloy po yun dito. Yan, with Teacher March, ito nga po, siya po yung um,
nag-start lang ako ng May eh. So, May, June, July. Oh, pang third guest ko. Pero before kasi, I've been having guests naman or collabs with SPs. Nung May ko lang kasi siya na formally bigyan ng segment title. So, yun yung nakakatuwa. So, salamat talaga, ma'am. And ito, Awesome Minds where I try to feature and invite guests ko. Actually, magbala ko nga na magpo-post ako for invite. So, kung yung mga interested na mag-share ng stories nila, kasi usually, pag may nakikilala ko, nag-o-offer ako ng invite. Pero naisip ko din kasi to parang reach more people and Yes, to see share more their stories. people. Yes, pwede silang mag-send naman sa akin ng desire nila to be featured or to do a collaboration naman. Tapos yung isa pang gusto kong i-highlight kasi dito sa Awesome Minds, hindi lang lahat ay conversational or magaling or matatas. Ay katulad yan, yung from after ni Abe, ni Mira, tapos yung sumunod doon ay si Noah, ni Milo Speech Buddy, Tati Vincent Rocha. Tapos yung nga, di pa, last week lang, tong July, si Awesome Ella. So hindi lang, gusto ko talagang ma-feature yung spectrum of colors and skills nila. Hindi po, walang requirement, kumbaga, hindi kailangan na nagsasalita lang, hindi ka, di ba, pwedeng non-speaking or ibang ways, oo, walang limitations sa kung anong story yung gustong ibahagi sa atin. Yun kasi talaga yung gusto kong ma-share na iba-iba yung story ng kahit na meron silang mga similarities na makikita. May mga iba-iba silang pinagdaanan at may iba-iba silang unique set of skills and strengths Yes, na ito. pwede nating matutunan or may mapulot tayo or maka-inspire tayo to other people. So, hopefully, you can support me sa mga audience po natin. Please do give me a follow sa Facebook, sa YouTube, and sa Instagram po kasi yun naman po yung desire ko when I started this to reach out to more people and to continue creating content na relevant at mas maaabot. Yung pag tinatanong nga ako, ma'am, parang why did I started this one? Ang like ko ang iniisip is for the free information to reach those people na hindi talaga kayang makapag-therapy. Yung ganong hope ko na Tama. yung nasa liblib na lugar, yung anlalayo, yung hindi talaga afford. Parang sana with the information that we're sharing, they get to be empowered or kahit papaano may mga unti-unting pagbabago na nagaganap kasi may natututunan at may na-access silang information. Yun talaga yung panalangin. So yun din, yung we try to make it easier for more people to understand, even to reach out to general public. Kasi 'di ba, ang dami pa rin talagang hindi informed, hindi educated how to deal with neurodivergent learners and their families. So yun yung hope natin na mas maging towards inclusive community tayo. So, So sa ma'am, hirap kasi ng sa presyo, di ba? Sa totoo lang ang daming parents na nagko-complain na it's not affordable. Hindi naman po talaga siya affordable. Kasi, to be honest, ang mura pa nga, technically, ang mura pa nga ng intervention services natin sa Pilipinas compared yes, to other kumpara sa iba, countries, di ba? tunay ma'am, Compare sa ibang tunay. bansa. Mas sa totoo lang, it's very ano yun, sobrang swerte na meron pang nandito mga STs, OTs, and this free webinars, free seminars, diba, with other therapists also. Sobrang nakakahirap siya dun sa mga hindi talaga kayang magbayad. Diba? Aware naman Totoo. tayo dyan. Sa dami ng batang may kailangan, hindi rin nila talaga lahat kaya magbayad. Kaya kami sa center, we offer charity services eh. Alam mo yung kailangan talaga nila, minsan kailangan lang nila ng guidance, kailangan lang nila ng mapaghuhugutan din, kasi hindi nila kayang i-provide. Tsaka ang hirap nun for parents, diba yung guilt mo as a parent na hindi mo kayang ibigay yung kailangan ng anak Mhm. mo. So itong mga free platforms, yan, si Miss Joy, mga ibang speech pathologist natin, mga ibang OT natin, sobrang laking tulong to para sa mga tao na hindi na nila kayang mag-afford, hindi nila afford na magpa-therapy, but they need hope. Diba? Dito sa True. mga libreng bagay na to, they really get the hope that they need. Mhm. Shoutout ko si Doktora Glenda. Hello po. Thank you for joining us, Doktora Glenda of Health Pro. Ayan, clinic owner sa bandang Ilocos area. Tapos yun nga, ma'am, yun nga yung patuloy na gusto nga natin. Natutuwa din ako kasi nag-live si Teacher Mia last yung ay kahapon, oo. Mm, So, natutuwa ako that more people are trying to put public content na ang aim is true. to inform and to spread Yes, for awareness help. and to reach out to more people talaga. So, sundan po natin sila or yun nga, follow po natin yung mga gantong pages na makakatulong po sa atin. So, maraming maraming salamat. Ma'am, meron ka pa bang last word? Yes. Last parting words? Okay,
Thank you po. Thank you so much for everybody who joined us sa live session po namin. And it's really, I feel so honored to be able to give back diyan sa RDS Heart. Ayan, na sobrang thankful to Miss Joy. Thank you for inviting me. Sa mga future, pwede ka pa rin naman mag-invite basta hindi ako busy. Alam mo yan. Yes, I So, will. yun. So, yun pa yung Ah, isang ang natutuwa ko kasi yun nga, yung opportunity for, yun pa rin, yung continuous learning and yes, sharing for other true. people. Totoo. So, sa totoo ako kasi, ikaw yung pang second, like yun nga, si Teacher Ian, pwede nyo pong balikan yung session, yung naging Yes, si episode Teacher namin, nasa Ian. YouTube ko po, o si OT Ian Mesiano, nag 10 years din yung, yung clinic nila this year. Tapos ikaw yung Yes, oo, second. sorry So, kami. totoo, Alam mo nakakakilig ba, lang to be part. inumpisa namin to si Ian tsaka si Da. So parang nasa SG pa sila, nagpaplano sila for this one. Tapos sabay kami nagpaplano. Tapos parang nakakatuwa na yung mga kasabay mo lang nagpaplano dati, di ba? Ang layo na napuntahan natin. So, of course, thank you din to Totoo. all the parents for supporting us. Kasi For wala 10 naman po ang mga years. therapist dito kung wala mga magulang. Di ba? Yun din naman Totoo. talaga. Real talk na natin yan. So wala tayo dito kaya di dahil sa mga parents na nagtiwala rin naman sa atin. Totoo. So, salamat po. Please continue to join. And yun nga, Yes. parang for regular updates po and mga helpful posts po, please do follow my pages. And yun din, mag-reach out po kayo kay Teacher March dun sa contact page na sinend niya po if you have questions. Pero yun nga, medyo mahaba po yung pila niya. Pero we hope talaga that Mm. your time this Sunday afternoon to evening has been helpful dun sa mga napulot niyo po at mga natutunan niyo. Thank you sa Natutunan effort, natin. ma'am. Super Yes. thank you You're talaga. welcome. Always welcome. Correct. Maraming salamat po sa inyo. Have a blessed evening. Thank you Yes. so much. Nice having I-post ko po to sa everyone. YouTube right after na ma-upload ko siya within tonight po. So you can access it again. Thank you. Stay safe and dry. Bye po.